Magandang araw mga kabarangay. Kumusta po kayo? Muli ako po si Jeffrey. At sa video ito, alam niyo po ba na may isang technique sa mediation o sa conciliation na hindi napapansin pero napakalakas ng epekto sa pagresolba ng alitan. Ito po yung tinatawag na private caucus. Sa dami ng kaso sa barangay, away sa lupa, sigalot ng magkakapitbahay o hindi pagkakaunawaan sa pamilya, minsan hindi sapat ang harapan na pag-uusap. Kaya po dito sa video ito, pag-usapan natin ano ang private caucus, kailan ito ginagamit, paano ito ginagawa, at bakit napaka-epektibo sa katarungang pambarangay. Kaya kung ikaw ay punong barangay o lupon member, sigurado ko na makakatulong sa inyo ang video na ito. Ang private caucus ay isang proseso kung saan ang mediator o conciliator ay nakikipag-usap ng hiwalay at pribado sa bawat panig. Hindi sila sabay-sabay. Isa muna, pagkatapos ang kabila naman ang kakausapin. Bakit ito ginagawa mga kabarangay? Dahil hindi lahat ng tao ay komportableng magsalita kapag kaharap ang kanilang kaalitan. May galit na hindi mailabas, may takot sa pagsasalita. O kaya minsan, may katotohanang ayaw ilahad sa harap ng kalaban. Sa pamamagitan mga kabarangay, nitong sinasabi kong private caucus, nagkakaroon sila ng safe space para magsabi ng totoo sa mediator o sa conciliator. At naririto po ang dahilan kung bakit napakahalaga ng private caucus. Una, nababawasan ang tensyon. Kapag hiwalay ang pag-uusap, hindi nagkakasagutan o nagkakainitan. Pangalawa, mas nagiging bukas sa komunikasyon ang mga panig. Mas nagiging tapat ang bawat panig kapag walang nakikinig na kalaban. Pangatlo, tinitiyak ang tunay na interes. Minsan, ang sinasabi ng tao ay hindi ang tunay niyang gusto. Halimbawa po, ang hinihingi niya ay bayad. Pero ang totoo, gusto lang niya ng respeto o paghingi ng tawad dun sa kanyang hinihingian ng bayad. Pangapat, dito po natutukoy ang ugat ng problema. Hindi lang symptoms o sintomas yung tinutugunan ng private caucus, kundi ang pinagmulan ng alitan. Panglima, pinapabilis nito ang kasunduan. Kapag malinaw ang issue, mas mabilis ang solusyon. Kaya ang tanong, kailan ba ginagamit itong private caucus? Hindi po sa lahat ng pagkakataon ito ay kailangan. Gamitin lamang ang private caucus kapag mataas ang emosyon, nagkakasagutan ang magkabilang panig. May ayaw magsalita sa harap ng kabilang panig. Mayroong sensitibong impormasyon at nahihirapan ng umusad ang mediation. Dito po sa mga nabanggit kong ito, kung meron ito sa isang pag-uusap ng pagkakasunduan, kailangan na po nating gamitin ang private caucus. Tandaan po natin, hindi ito kapalit ng joint mediation. Isa itong suporta para maging mas epektibo ang proseso. Ito po ang aking suggestion na step-by-step guide. Una, ipaliwanag ang layunin ng private caucus.
sabihin sa magkabilang panig na magkakaroon ng hiwalay na pag-uusap para makatulong sa proseso. Number 2, mahalaga po ito. Siguraduhin nyo ang confidentiality. Sabihin nyo sa mga disputants o disputing parties, ang anumang sasabihin nyo dito ay mananatiling pribado maliban kung papayag kayo na ito'y ibahagi. Pangatlo, kailangan po dito ng aktibong pakikinig. Makinig ng walang panghuhusga. Hayaan niyo po sila na maglabas ng kanilang saloobin. Step 4, tukuyin ang interes. Magtanong, ano po ba talaga ang gusto ninyo na mangyari? Step 5, i-explore ang mga posibleng solusyon. Tulungan silang mag-isip ng posibleng kompromiso. At pang-anim, bumalik sa joint session. Ibalik ang magkabilang panig at gamitin ang mga natutunan para sa kasunduan. Meron po tayong dapat ingatan, tayo pong mga lupon at ang mga kapitan o punong barangay. Huwag tayong kakampi sa kahit sino. Panatilihin ang neutrality. Huwag maglabas ng impormasyong nang walang pahintulot at iwasan ang pagiging bias. Ang tiwala po ang puhunan ng mediation o conciliation. Kapag nawala ang tiwala, napakahirap po nitong ibalik. Kaya po bilang conclusion, ang private caucus ay hindi lang simpleng hiwalay na pag-uusap. Ito ay isang makapangyarihang teknik para maunawaan ang bawat panig, mabawasan ang tensyon at makamit ang isang makatarungan at voluntaryong kasunduan. Kaya po sa huli, ang tunay na layunin ng katarungang pambarangay ay hindi lamang para matapos ang kaso, kundi maibalik mga kabarangay yung kapayapaan at magandang relasyon ng magkakapitbahay o ng isang komunidad. Kaya po mga kabarangay, kung nakatulong sa inyo ang video na ito, maaari po kayong mag-like, mag-share, maaari itong i-share sa inyong group chat. Kung kayo po ay lupon, maaari itong i-share ito sa inyong group chat para po makita rin ng inyong mga kapwa lupon ang bisa ng private caucus. At para naman, doon sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa Katarungang Pambarangay Channel, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe dahil linggo-linggo tayo po ay nagpapalabas dito ng mga videos na may kinalaman sa Katarungang Pambarangay at sa ating mga lupon tagapamayama. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin. Ako po muli si Jeffrey.